Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinatangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago ihiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid, ay mag-asawa sa iba, ay nangangalon niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalon niya rin. Sinabi ng mga alagad, bakit ganyan? Kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makakapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao, at nagkagayon sila. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap ng simulaing ito ay tumatanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Maganda nating tignan ang ebanghelyo natin na binasa sa kung ano ba talaga ang pinaka-problema. Nang tinanong si Jesus, bakit pumayag si Moises na magkaroon ng diborsyo? Anong sagot ni Jesus? Pumayag lang naman si Moises dahil sa katigasan ng inyong ulo. At hindi ba ang taong matigas ang ulo, yan yung sinasabi natin pag ang sarili lang niya ang gusto niyang pakinggan.
Yung sarili lamang niyang kagustuhan, ang gusto niyang ipilit. Di ba, pag matigas ang ulo ng isang tao, sabi mo, dyan, kumaliwa ka. Matigas yung ulo, di kumanan. Di ano nangyari? Di naligaw. Ang tao na matigas ang ulo, ang sariling kagustuhan, ang pinipilit. Pero magandang paanyaya sa atin lagi ni Jesus, na ang taong nagmamahal sa Diyos, nakikinig sa Kanyang salita. Hindi ang sariling kagustuhan ang pinapairal. Hindi siya sabing, ito gusto ko eh. Kung ayaw mo, ito wag. Sa Diyos, tayo bilang mga Kristiyano, ang pinapakinggan natin ang tinig ni Jesus. At kung ang tinig ni Jesus ho ang ating pakikinggan, alam natin na hindi tayo mawawalay at hindi tayo malalagay sa masama. Dahil ang tinig ng Diyos ay nagdadala sa atin sa kabutihan. Kaya di ba sa ating ebanghelyo, ay sa ating unang pagbasa, sinasabi ng Diyos, ginabayan ko kayo nung kayo ay lumabas mula sa Ehipto. Tumira kayo sa mga bahay na hindi kayo gumawa. Kumain kayo sa mga puno na hindi naman kayo ang nagtanim. Nakakain kayo ng mga olibo na dati hindi nyo nakakain. Kung pinapahinggan ng bayan ng Diyos ang tinig ng Diyos, alam natin na hindi tayo malalagay sa masama. Dahil ang tinig ng Diyos, dinadala lagi tayo sa kabutihan. At hindi ba na, yun din naman ang gusto natin. Gusto natin na maayos na buhay. Gusto natin na may payapang buhay. Pero hindi ibig sabihin ng pagtugon sa Diyos ay walang mga pagsubok at hamon. Pero kung ang tao ay marunong makinig sa salita ng Diyos, sa kabila ng mga hamon na kanyang kinakaharap, kaya niya itong lampasan. Dahil hindi ang sariling katigasan ng ulo ang pairalin, kundi ang tinig ng Diyos, kasama niya ang Diyos sa paglalakbay niya. Kaya magandang imbitasyon po ito sa atin bilang Kristiyano at mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, na pairalin natin ang bukas puso at bukas ang isip natin sa pakikinig sa tinig ng Diyos. Hindi ang sarili nating kagustuhan. Hindi yung my way lagi. Sana tayo mga deboto, hindi my way, kundi God's way. Diba? At kung nagmamahal tayo sa Kanya, kaya nating sundin ang Kanyang tinig. Kung may tiwala tayo sa Diyos, hindi tayo mag-resist sa Kanyang tinig. Minsan ho, resistance equates to lack of trust. Resistance equates to lack of trust. Kung tayo ho minsan, nag-resist tayo sa tinig ng Diyos, tignan din natin, am I really trusting the Lord in my life? Bakit nag-resist ako sa tinig niya? Bakit ako nag-resist sa Kanyang salita? Kung buo ang tiwala natin sa Diyos, handa nating tanggapin ang Kanyang tinig at ito ay sundan. Hindi ang sariling kagustuhan, kundi may bukas ang isip at bukas ang puso sa pagtahak sa salita ng Diyos. At ito pong imbitasyon sa atin ngayong lahat. Napakinggan ang boses ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, yung pakikipagtalo nila sa divorce,
produkto lamang ng katigasan ng ulo ng mga tao. Ang mas gustong pairalin yung sarili. Yung sariling kagustuhan, sariling kaginhawaan, wala nang pakialam. Pero magandang imbitasyon sa atin, ang ating ebanghelyo ngayon, bumalik sa pinakabuod ng problema. Ang katigasan ng ulo dahil sarili ang iniisip. Kaya imbitasyon sa atin ito lahat. Minsan ho, ang mga aral at turo ni Jesus, minsan hindi naman talaga madaling tanggapin. Minsan, susubukin tayo. Minsan ay, alam natin, sasabihin natin, Lord, parang mahirap. Pero kung bukas ang puso natin sa pagtanggap ng salita ng Diyos, sinasabi ni Lord sa atin lagi, mahirap ba? Tutulungan kita. Hindi madali, kasama mo ako. Ito lagi ang paanyaya ng Diyos sa atin tuwing tayo ay nakikinig sa Kanyang salita. Minsan, ang salita ng Diyos, susubukin tayo. Itcha-challenge tayo. At maganda yon. Because when challenges come, we also grow. Pag may dumarating na mga pagsubok, kahit na minsan ay sinusubok tayo ng salita ng Diyos, doon tayo lumalago. At yan ang gusto natin bilang Kristiyano. Lumago ang ating pagkatao, lumago ang ating isip, nang tayo ay buong pusong makasunod sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya ang tanong sa atin ngayon, do you trust God? May tiwala ka ba sa poong Jesus Nazareno? Kung buo ang tiwala mo sa Kanya, do not resist His word. Buong pusong tanggapin, buong pusong yakapin ang salita ng Diyos ang nag-aakay sa atin sa kaganapan ng ating buhay. Amen.